Magandang hapon po. Suffocation ang lumabas sa autopsy na dahilan ng pagkamatay ng 2 bata sa Pampanga na nakulong sa kotse. Pero hindi kumbinsido ang mga kaanak nila na walang foul play. Nakatutok si Jamie Santos. Sa isang iglap, maagang binawian ng buhay sina Darrell Alivio, 3 taong gulang, at Marvin Bula, 2 taong gulang. Sila ang magpinsang nakulong sa nakaparadang kotse sa Barangay Malabanias, Angeles, Pampanga. Siyempre pinalaki namin po. Sobrang tagal ng palaki namin tapos ganyan lang mangyayari. Magigulat ka, wala man isang araw, ganun lang, patay na wala na kabuhay. Nahagip ng CCTV footage ang 2 bata na naglalakad sa paligid ng kotse pasado 9:00 ng umaga kahapon hanggang umikot sila sa kanang bahagi ng sasakyan. Hindi na nakita sa CCTV ang mga sumunod na nangyari. Pero sa puntong ito, sinasabi ng pulis na pumasok ang 2 bata sa pinto ng passenger seat sa unahan. Mula noon, hinanap na sila ng mga magulang. Inabot ng mahigit 4 na oras bago natagpuan ang kanilang katawan. Batay sa investigasyon, ang kotse ay ipinapasada sa ride-hailing app ng isang lalaking residente roon. Pag-aari naman ng ama ng kanyang nobya ang kotse. Anya, walang may kagustuhan ang nangyari. Nangihingi po ako ng sorry, ng dispensa. Hindi ko po kayang gawin na pumatay ng isang tao din. Kung ano po yung kapupuntahan nitong pangyayaring to, haharap po ako. Nakaburol na sina Darrell at Marvin. Giit ng kanilang mga kaanak, hindi raw sila nagpabaya. Lumabas na rin ang resulta ng autopsy sa kanilang ikinamatay. Yung suffocation po, ang lumabas sa autopsy. Hindi naman matanggap ng mga kaanak ang resulta ng autopsy. Yung anak ko, yung dugo niya sa kamay, sa damit, tas maraming pasa. Magpapatulong daw sila sa Commission on Human Rights o CHR para mag-imbestiga at i-autopsy ulit ang mga bata. Gusto rin daw nilang makita ang buong kopya ng CCTV para makita ang lahat ng pangyayari. Muli namang iginiit ng kampo ng nagmaneho ng kotse na aksidente ang nangyari. Wala namang po may kagustuhan na mangyari yung ganon. Tsaka sa ibang mga magulang, lingabi po nila yung mga anak nila. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Pinagtulungan ng 2 barko ng China Coast Guard ang pagbomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. At sa tindi ng pag-water cannon, ilan sa mga sakay na Pinoy ang nasaktan. Nakatutok si Darlene Kai. Bago makarating sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hinarang ng barko ng China Coast Guard kaninang umaga ang resupply boat na unay sa May 4. Batay sa timestamp sa video, pasado 6:00 ng umaga ito nangyari. Sa sobrang bilis ng barko ng China, halos bumangga na ito sa ating resupply boat. Makalipas ang 1 oras, paatras na humarang ang CCG vessel sa harapan ng unay sa May 4. Sa sobrang lapit na ng 2, hirap tuloy makaliko ang resupply boat. Nasa misyon din ang BRP Cabra, isa sa mga escort sa Rotation and Reprovisioning Aurora mission. Pero dito makalapit sa Unaiza May 4 dahil hinarangan ng isa pang CCG vessel at 2 Chinese Maritime Militia vessel. Pasado 8:00 ng umaga, nagsimulang bombahin ng tubig ng China ang Unaiza May 4. Sobrang lapit na nila kaya halos magbanggaan na. Matapos ang halos kalahating oras, isa pang CCG vessel ang makikitang ng bomba ng tubig. Kaya ang Unaiza May 4, tinitira na ng tubig sa harap at likod. Sa tindi ng sabayang pag-water cannon, may pagkakataong halos di na makita ang resupply boat. Sa lakas ng buga ng tubig, nasira ang bahagi ng bubungan ng resupply boat at nahulog sa dagat ang ilang debris. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, dahil sa direktang pagbomba ng tubig ng China, severely damaged o lubhang nasira ang Unaiza May 4. Mayroon ding nasaktan pero hindi sinabi kung ilan. Nakalapit sa Unaiza May 4 ang BRP Cabra at BRP Sindangan ng PCG. Mula sa resupply boat, inilipat sa isang rigid hull inflatable boat o RHIB ang mga sakay nito. Sa kabila ng patuloy na pangharas ng China at paglalagay pa nila ng floating barrier sa bukana ng Ayungin Shoal, sinabi ng task force na tagumpay ang RORE mission.
Ang National Task Force at ang National Security Advisor humingi ng pulong sa Lunes kasama ang Executive Secretary at National Security Cluster para magbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos kasunod ng insidente. Ayon sa PCG, ang ginawa ng China ay irresponsable at pagpapakita ng pagbabaliwala sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Batay sa ulat ng China State-run news channel na CGTN, sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Gan Yu na nagsagawa sila ng regulatory actions dahil hindi nila tumupad sa pangako ang Pilipinas at nagpadala ng mga barko sa Ayungin Shoal. Tinawag nila itong pangte-trespass o panghimasok. Tila nanggugulo raw ang Pilipinas at sadyaan nilang sinisira ang kapayapaan at stability sa South China Sea. Sabi pa ni Gan, mapapahiya lang anya ang mga naglalaro ng apoy. Ang mga embahada ng Amerika, European Union, Japan at New Zealand na babahala raw sa nangyari at iginiit na dapat pairali ng international law. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Lubha raw nakakabahalang ginawa ng China sa Ayungin Shoal kanina ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Tinawag ni Tariela sa kanyang post sa X na unprovoked aggression, coercion, reckless at mapanganib ang ginawa ng China laban sa isang lehitimo at karaniwang RORE mission. Hindi lang daw nilagay ng China sa panganib ang mga sakay ng barko, kundi nagdulot din ng matinding pinsala. Consistent anya ang China sa paggawa ng mga illegal, unprofessional at irresponsableng hakbang na tiliwas sa mga pahayag nila tungkol sa kapayapaan, pakikipag-usap at pagsunod sa international law. Ngayong huling Sabado, bago ang Holy Week break, kamustahin natin ang sitwasyon sa PITX. Dagsana nga ba ang mga pasahero? Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie, kamusta dyan? Pia, nagsisimula nang dumating ang mga pasahero dito sa PTEX ngayong Sabado. Kahapon, pumalo na sa 130,000 passengers ang dumating sa terminal. Mas mataas sa normal average na 110 to 120,000 passengers. All set na ang Parañaque Integrated Terminal Exchange para sa inaasahang buhos ng pasahero ngayong Semana Santa. Inaasahang aabot daw ng 1.7 milyong pasahero na uuwi sa Cavite, Laguna, Batangas, Quezon at Bicol ang daragsa sa terminal. Ayon sa pamunuan ng PTEX, handa na ang mga bus sa terminal para sa ligtas na paglalakbay ng mga pasahero para sa Holy Week. Para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga biyahero, bukod sa security ng terminal, may assistance desk na ang PNP rito. Mahigpit din ang inspeksyon sa mga malalaking bagahe ng mga pasahero. Pinapaamoy pa ito sa canine dogs. Mas maganda nga yun. Kasi at least secure yung mga bumabiyahe. Safety na makakarating. Bakit po inagahan na natin ngayon, sir? Mahirap pakipagsiksikan. Kaya nauna na po kami. Sa daet po. Opo. Panay din ang ikot sa terminal ng mga tauhan ng PNP. Paalala naman ng Department of Tourism sa mga babiyahe ngayong Holy Week, tanging sa mga DOT accredited enterprise mag-book ng inyong mga accommodation, travel at tours para sa maayos at tamang serbisyo. Ang Bureau of Immigration pinag-iingat ang publiko sa mga scammer na nag-ooperate ng mga peking website na naniningil para sa registration ng e-travel. Ang Department of Health naka-code white alert na para sa Semana Santa. Ibig sabihin, standby ang mga medical staff sa mga ospital para sa mga posibleng mangangailangan ng agarang atensyong medikal. Pia, inaasahan ng PTEX na sa Miyerkules Santo bubuhos sa mga pasaherong uuwi ng probinsya para sa Semana Santa. At yan ang latest mula rito sa PTEX. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.